showbiz fanatics, narito na Miss Universe sa 2024. Kilalanin natin ang kauna-unahang senior citizen among Miss Universe Philippines from Quezon City candidates at ano nga ba ang nagtulak sa kanya para sumali dito po sa prestigious beauty pageants na ito. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, of course, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga talaga namang laging nanonood, sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for your support. And this time, eto na nga, no, matapos pong i-announce ng National Director ng Miss Universe Philippines, itong si Miss Shamsi Subsop, ang pagkakaroon nga po ng pinataas na po nila ang age limit. You must be 18 years old, which is the legal age, pataas yung age limit na ibinigay po nila, na according to Miss Shamsi Subsop, ay mas magiging thick daw di umano ang labanan pagdating po sa pagpili ng magiging kandidata para sa Miss Universe 2024. Pero hindi po lahat natuwa at hindi po lahat talagang kumbaga na-entice dun po sa naging kinalabasan ng bagong panukala nga ito. Sinabi rin po ni Miss Shamsi Subsop na medyo mahihirapan din po ang lahat ng mga candidates dahil bago pa man sila pumili ay kailangan isa sa mga categories nito nanalo po siya or lumaban siya sa tinatawag na regional beauty. Kailangan galing siya sa mga ganong klase ng contest, no? Hindi basta-basta sasali ka na lang or mag-a-apply ka sa Miss Universe ng directly. Kailangan dumaan ka sa napakaraming mga contest or beauty contest para ikaw isa ka sa mga masasala. Pero this time, ito na nga, no, dahil inilabas na nga po sa Miss Universe Philippines 2024 ang ilan sa mga pinagpipilian at lumabas nga dito ang isang 69-year-old fashion designer, namely Miss Josephine Cobales, kandidata sa Miss Universe Philippines from Quezon City 2024. Kung dati po, ang mga nakikita po natin ay mga bata, no, mga talaga masasabi mo na nasa 20s na mga age. This time kakaiba nga talaga kasi mula po nang pumasok din si Miss Anja Credutatif na isa sa mga Miss Universe owner, no, at isa rin siya sa mga nagbigay ng panukala na pwede na rin sumali sa Miss Universe ang mga transgender woman, no, kasi si Miss Anja Credutatif po isang transgender, kaya parang ang pinapakita niya sa public or sa mundo na kailangan magkaroon ng pagkakapantay-pantay, which is isang bagay na hindi rin po inagrihan ng ilan sa mga Miss Universe ng mga nakaraan na winners, ano, kasi sabi nga nila may dapat daw merong categories for transgender at meron din categories for the true women, pero hindi rin nasunod. Syempre masusunod pa rin yung owner kasi rules niya yun eh. So meron na po tayong napanood, no, last year meron pong mga beauty na sumali na transgender women. But this time, ito na nga, mas kakaiba kasi ngayong taon, ano, kakaiba yung pagpili. Narito ang ilan sa mga muka at new faces para sa Miss Universe Philippines 2024 na talagang sumali po at ngayon ay sumasalang na po talaga sa pinaka-thick na pagpipilian, no? At isa nga sa mga tumaas ang kilay, no? Marami pong mga tumaas ang kilay nang mapili nga itong or sumali nga itong isang senior citizen. Josephine Cobales, 69, is one of the 15 official candidates of Miss Universe Philippines Quezon City 2024, and she's considered as the oldest candidate in the pageant, my G. Kabilang ang senior citizen at fashion designer na si Miss Jocelyn Cobales, na kilala rin ng mga taga-showbiz bilang Joyce Penas Pilarski sa 15 kandidata ng Miss Universe Philippines Quezon City 2024. Magaganap ang koronasyon ng local pageant sa February 5, 2024. Kung papalarin si Joyce,
na isa sa mga 69 years old senior citizen, siya ang magiging kinatawan ng Quezon City sa Miss Universe Philippines 2024. Siya yan. Mabibigyan din siya ng pagkakataong makipagtunggali para magkaroon ng karapatan maging official candidate ng Pilipinas sa 73rd Miss Universe na idadaos nga sa Mexico. Wala nang limitasyon ang edad ng mga nagnanais na sumala sa Miss Universe. Gagawa ng kasaysayan si Joyce sa Pilipinas dahil sa edad na 69, siya ang pinakamatanda sa mga nangangarap maging kalahok sa Miss Universe Philippines 2024. Kung hindi man maging maswerte si Joyce sa Miss Universe Philippines Quezon City, bid nito, nakatitiyak ang fashion designer na makukuha niya ang atensyon ng publiko at magiging maingay ang kanyang pangalan dahil siya ang pinakamatanda sa mga kandidatang nagpapakita ng interes na magkaroon ng beauty title. Sinabi ni Joyce na sa edad na 69 ay maraming aral ang matututunan ng mga kabataan mula sa kanyang karanasan. Sabi niya, I am motivated because I want to inspire the Filipino women to pursue the passion and achieve their dreams. Sabi po ni Joyce tungkol sa pagsali niya sa Miss Universe Philippines Quezon City 2024. May paliwanag ang Mr. ni Joyce, ang singer at actor businessman na si Mark Cobales sa kanyang Facebook post tungkol sa desisyon ng misis ng sumabak sa Miss Universe Philippines Quezon City 2024. Ano pong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And dahil dyan, narito naman ang inyong mga reaksyon patungkol sa last update natin. Unahin natin ang komento mula kay Sporty Guy. Sabi niya, this money-making scheme of Miss Universe Philippines and MU organization in general is not sustainable and not viable all the time. If I may say, from the province of Biak na Bato, and we don't have a franchise and we not hold a provincial pageant, is it appropriate that I join Miss Cebu even if I'm not from there? What if I win Miss Cebu? I will be representing a province na alien to my upbringing. Paano yun? Oo nga no, may katwiran po yung sinasabi ni Miss Sportsy Guy. Kung ako po bilang isang candidates, hindi naman ako talaga hindi naman talaga ako taga Cebu, pero nanalo ako sa Cebu kasi kailangan ko manalo sa regional regional pageant bago ako makapasok sa Miss Universe. So yun po talaga yung mga pinagdidiskusyonan ngayon no, tama nga naman siya na hindi ako pwedeng i-consider as the representative of Cebu kung nakatira naman ako or I'm coming from Manila. Diba? Yun po talaga yung medyo malabo pa sa part natin kasi hindi pa naman talaga nila pinapaliwanag kung paano yung talagang pilian na magaganap. Yung regional beauty pageants daw kuno na pilian, no. Sabi naman ni MC Adventure, nirerespeto ko yung pagkawala ng age limit, pero hindi lahat ng tao agree dyan. Maaring agree ako at tayo, pero yung iba hindi. Kaya nga hindi tayo perpekto kasi ang tao nga ang humuhusga. Formula nga, parang bumaba lang yung credibility ng MU. Marami ng women empowerment sa iba't ibang kategorya Hindi lang naman MU, parang mas gustuhin ko na lang yung circus sa pageant show na iba, at least patas sa opportunity. Para naman kasi nakakawala ng interest ng MU na yan. Simula ng ang faming binago, parang maaabutan pa yan ng ibang pageant. Ayan. So, talagang medyo kasi parang sa natin ngayon dito po sa ating pong henerasyon, talagang ang pino-point out kasi na rito, dapat daw meron daw tinatawag na fairness or pagkakapantay-pantay, which is bagay na parang kini-question ng ilan, no, sa mga talagang nakatutok sa Miss Universe. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!